Breaking news, kakapasok lang, good news to. Matinding utos ng korte, taong bayan, panalo na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Breaking news ito, post ng Batas PX. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay, ipagpatuloy natin. Just in, the Supreme Court voting 15-0 15-0. orders the government to return 60 billion in PhilHealth funds that had already been transferred to the National Treasury. In the ongoing Pinababalik ngayon. Ayan na, pinababalik. press conference, Supreme Court Mouthpiece Attorney Camille Sue May-Ping said the decision is immediately executory. Nako, ano na ngayon? Another sampal sa mukha. Unang sampal sa mukha, yung impeachment ni BP Sara, unanimous decision din. Kaya kung tutusin talaga itong Supreme Court, ito na lang ang nananatili nating kakampi sa mga panahon na ito. Hindi, diba? Sila na lang talaga ang inaasahan natin eh. Kapag sila nasako pa ng mga alagad ni Pumalear, ewan ko na lang. Diba? Nakakatuwa tong Supreme Court. Ipinapakita pa rin nila yung transparency sa mga nangyayari. Pero syempre, malabo naman nilang makakontrol ang Supreme Court eh. Diba? Gaya niyan, sinabi ni General Macanas sa impeachment ni VP Sara. Diba? Hindi sila pumabor. Kumbaga, Tapos gaya sa PhilHealth. No, diba? Yan na lang inaasahan. Dati inaasahan natin yung Senado kahit pa paano eh. Noong nandiyan pa si Cheese, tsaka si Senator Marcoleta, yung sila pa ang humahawak. Pero nung nag-iba na, wala na eh. Parang pass na tayo dyan, pass na. Diba? Hindi na natin mapagkatiwalaan eh. No? Pero ito na lang, Supreme Court na lang talaga ang nananatiling matibay. 13-0 dahil may dalawa na absent ata or 13-0. Ito mas malala. 15-0. 15-0, lahat sila pa. Ay, nako. Ano ngayon? Palasyo, Anticlear, sagot. Kailan nyo ibabalik ang pera ng taong bayan? Pakialaman nyo ang pera ng hindi naman inyong pera na akala nila kasi. Diba ganyan, no? Katulad niyan, yan sa PhilHealth. Nahahanapan nila ng diba? Napapakailaman. Katulad doon sa ICI, yung tinapik nga natin kanina. Ba't hindi kayo kumuha dyan? Parang gano'n. Kasi nagagawa nyo naman eh. Diba? Nagagawa nyo naman kumuha ng pondo kahit saan. Diba? Siguro itong administration na ito, sila na lang. Nakalimutan nila na may check and balance. Magpasalamat tayo sa mga nag-petition sa Supreme Court. Mabuti nga at may yung remaining 29.9 kasi 89.9 lahat yung kukunin eh. At saka sa totoo lang, no, yung PhilHealth na yan, hindi naman dapat pinapakailaman yan eh. Diba? Dapat pa nga yan, mas pinapalaki. Diba? Kasi kung tutuusin, sa kalusugan ng mga tao yan eh. Yan ang nagiging proteksyon ng mga tao kung sakasakaling sila yung magkakasakit o anumang mangyayari. Meron silang malalapitan. Meron silang pondo. Kaya nga binabayaran ng mga taong bayan yan buwan-buwan.
Dahil syempre alam nila na napakalaki ng pakinabang niyang PhilHealth na yan. Diba? Ngayon, kung pati yan, igagaspangin, wala na, di ba? Para naman, pati ba naman yung sa health ng mga kababayan natin, pinapakailaman pa. Dapat nga dyan, hindi magagalaw yan eh. Ang makikinabang lang dyan, taong bayan, hindi naman yung gobyerno eh. Hindi yung gagamitin yung pondo niyan kung saan-saan eh. Di ba? Dapat hindi ginagalaw yan. Sa halip, dapat nga doblehin nila yan eh. Buti maagap yung mga nagsampa ng petition, umaksyon ng Supreme Court, pero stop it! Ayan, in-stop nila. So, hanggang ngayon, wow, galing, nakakatuwa. Buhay na buhay pa ang hustisya, Yes. demokrasya sa ating bansa with this decision of Supreme Court. No? Kaya nga yan, General Macanas eh. Kaya nga hindi nila pinadaan dito si PRRD at diniretso nila sa ICC dahil alam nila na buhay ang hustisya dito sa Pilipinas. Alam nyo yung ibig kong sabihin. Kapag si PRRD dito nilites, sigurado absuelto. Dahil hindi naman talaga, wala naman tayong nakikitang masamang ginawa ni PRRD. Ang nagbibigay lang naman ng masasamang kahulugan sa ginawa ni PRRD ay yung mga taong galit at taliwas sa kanya. Yun naman talaga eh. Siyempre, ikaw galit ka, taliwas ka sa kanya. Pupurihin mo ba yung ginagawa niya? Siyempre, hindi. 'Di ba? Pero pagdating sa laylayan, pagdating sa ilalim, ang daming nakinabang sa ginawa ni PRRD ng mga kababayan natin. Naging patag, naging maayos, naging kalmada, hindi tayo natatakot. Ngayon, kabilaan ang mga pinapaslang na nakakatakot ng lumabas ng bahay. Kung ginakailangan magdala ka ng basuka para maprotektahan mo yung sarili mo, gagawin mo eh. 'Di ba? Nabuhayan ako ng loob. Salamat po mga maestrado sa Korte Suprema. Talagang Korte Suprema, the remaining bastion of democracy in this country, na kahit anong pinaggagawa ng administrasyong ito, mayroon pa rin kaming masusumbungan na hindi nila pera yan, pera ng taong bayan yan. Yes, pero wag lang sila masisingitan ng masamang espiritu. Dahil pag sila nasingitan ng masamang espiritu dyan sa Supreme Court, nako, yari na. 'Di ba? Oh, Pangulo! Nasaan na yung pangako, di ba? Bago mag-September 21, rally, natakot ata sila sa baka matulad sila ng Nepal at saka Indonesia. Kung ano-anong pinagsasabi. Mayroon tayong savings sa DPWH. Parang ano, no? Parang pinapakalma nila yung isip ng mga tao para hindi sumabog yung isip o dandami ng mga tao sa galit. Ay, parang ganun nga ginagawa nila eh. Parang inaano nila, hinihimas nila yung mga tao. Na, hindi, huwag kayong mag-alala. Hindi naman ganito eh. Parang ganyan, di ba? Parang hindi sila magalit. Tayo naman tayong uto-uto, nakikinig naman tayo lahat. Oh. Kaya mga kababayan, gising na tayo, mga kababayan. Tama na matulog. 'Di ba? Lagi na lang tayong puyat. Kaya tulog tayo ng tulog. 'Di ba? Gising na sa katotohanan. Pabalik na natin yung PhilHealth pondo na yan. O di ba talaga ibalik yan? Nakakatuwang pakinggan yung gano'n. Ibabalik na natin. Hanggang ngayon, di pa ata nababalik yan eh. Kasi kita mo, nagbibigay na ng utos yung Supreme Court, di ba? Ilang buwan na, September, October, November. Magtatatlong buwan na hindi pa man ibabalik. Puro salita. Mas maganda sana kung naibalik na. For example, September nag-announce, October naibalik kagad. Nag-decide ang Supreme Court. At least masasabi nila, alam na, naibalik na namin. Talagang may konsensya kami. Dahil alam namin pera ng mamamayan yan, binalik na namin.
Asa. Asa na lang yun. O di, punto sana nila yon. Ano ngayon? Hinintay pa nila na magdesisyon ng Supreme Court. 15-0. Ibig sabihin, talagang sampal. Kasi kung talagang gusto naman nilang ibalik yun, doon pala sa pagkakasalita na yun, ibabalik na agad yun. Di ba? O baka sabihin na naman, o bigyan natin ng katwiran, baka sabihin, nabawasan kailangan kumpletuhin muna namin bago namin ibalik. Hindi na. Kung nabawasan nyo man, kahit kulang, ibalik nyo. Importante, kasi importante yun sa PhilHealth. Importante sa mataong bayan yun. O tapos dagdagan nyo lang yung kakulangan. O, kuha uli kayo sa iba. Parang nga nangyayari sa panahon ngayon, no? Parang busog na busog tayo sa pangako tsaka sa salita. Dobre sampal sa mukha. Mag-motion for reconsideration pa ba kayo? Immediately executory na yun. Example, yung impeachment case ni VP Sara. Ganon din. Immediately executory. Anong ginawa ng Romualdez House of Romualdez? Motion for reconsideration. Tinakot pa niya ang mga members ng Korte Suprema. Sinabihan pa na, you are impeachable officials. Oo, napanood ko yun. Binantaan pa yung Supreme Court Huwag kayong makikialam para anong nangyari. Hindi siya natanggal sa pwesto. Mantakin mo, no? Sinabihan niya na huwag makialam yung Supreme Court, no? Talagang kayo ayaw niyong magpauto sa akin, ayaw niyong pauto sa amin. Huwag na kayong makialam sa amin, di ba? Inuutusan yung Supreme Court, di wow, di ba? Kulang na lang sabihin, tanggalin niyo yung hostisya dito sa Pilipinas. So, nakakatawa. Panalo po ang taong bayan Yes. sa desisyon ito. Basa tayo ng mga comments, ha? Amel, load it. Si Ralph Recto ang author niyan. Also, per retired Justice Carpio. Naku, isa pa yan Kasi kayo, no? Iba kasi nabubulagan kay Ate V. Siyempre, ibang bilmaan yan. Napapaboto kay Ralph. Ay, nako, gising mga katunay, no? Gising tayo. Sa susunod na eleksyon, sa darating na eleksyon, sana naman, wag naman tayo basta-basta na lang mag-rely sa pangalan. Kilalanin na natin kung sino-sino yung mga taong nagpapahirap sa buhay natin. 'Di ba? Wag naman tayo basta boto lang ng boto. Yung shade lang ng shade sa balota, yung tipong haba ng pinila mo, tapos ganun lang gagawin mo. Kung tutuusin, napakahirap pong bumoto, mga katunay. Talagang pipila ka ng pagkahaba-haba. 'Di ba? Tapos ganun lang ang gagawin mo, sasayangin mo lang ang boto mo kasi ganito artista, asawa ng artista, anak ng artista sikat. 'Di ba? Dapat hindi ganun. Dapat talaga yung iboboto natin yung worth. Dahil pumila tayo sa initan ng araw, sa haba ng pila, dapat yung worth talaga yung iboboto natin na karapat dapat na umupo. Kaya sana magsilbing leksyon na sa atin to ngayon. Pag-aralan muna natin lahat ng mga yan. Tandaan natin kung sino-sino yung mga yan na gumagawa ng pagpapahirap sa atin. Para hindi na tumaulit at palitan niya ng bago na alam natin na matino na galing sa obserbasyon natin. He might be a mind behind the budget saga. Yun. Sabi ni Justice Carpio, posible daw na itong si Ralph Recto makasuhan ng plunder and technical malversation. Ito na nagdesisyon ng Supreme Court. Ibalik ninyo! Ay, balik nyo na. Hindi sa inyo yan! Tama. Tingnan mo yan. Para sa kapakanan kalusugan ng mga Pilipino. Yes. Nakalagay sa Pati yun batas. pinapakailaman. Yung Kung baga kung tutusin, hindi nila pwedeng pakailaman ng PhilHealth, SS, GSIS, whatsoever. Hindi nila pwedeng pakailaman ng mga pinapakinabangan ng taong bayan. Lalong-lalo na sa ginagamit na health ng mga tao. No? Galing collection sa Palibasa kasi itong mga to mayayaman. Kahit anong oras may pambayad sila ng ospital. 'Di ba? Wala silang problema. sin taxes.
gamitin specifically solely for the Kaya dito natin sila nakikita na talagang hindi nila nakikita kung ano talaga ang tunay, yung tunay na kalagayan ng mga taong nasa ilalim. Kasi kung nakikita nila yung kalagayan ng mga taong nasa ilalim, hindi ka hindi ka para magbawas ng kung ano-ano dyan sa ginagamit ng taong bayan. 'Di ba? Kaso hindi naman nila nakikita, hindi naman nila nararamdaman yun eh. 'Di ba? Na parang pakiramdam nila is okay lang. Okay lang yan sa mga tao. 'Di ba? Feeling nga nila ngayon, 'di ba? Umuunlad ang ekonomiya natin eh. Oh. Saan kayo nakatingin? Sa taas ba o sa baba? Tingin kayo sa baba, tapos sa kanyo itanong, sa kanyo sabihin na umuunlad ang ekonomiya natin. Kasi kung sa taas lang kayo nakatingin, umuunlad talaga yan. Siyempre, uunlad talaga eh. Dami kabig. Oh, pero pag sa ilalim kayo tumingin, doon nyo makikita kung talagang umaasenso na ba tayo o hindi. purpose of health of Filipinos ginamit sa flood control. Anong klaseng gobyerno itong meron tayo? Uunahin, okay lang sana kung ang flood control matitino para maligtas ang Pilipino, ay karamihan kapalpakan. Ano ba to? Oo. Ubusan ba ng pondo to? Bini-bini, sabi, technical malversation yan, di ba? Protasio Mercado, the court of last resort. Filipino last hope, yes. Honorable Supreme Court. Sino ba ang dapat managot? Yes, dapat may managot. Yes! Carlos Bona, the Supreme Court with this decision is unanimously angry already with what is happening in our country. God bless the Supreme Court, the last bastion of democracy. Yeah. Nakakayak. Venci Su, if this is the case, therefore, the executive branch has lapses and violates the laws. Upon the execution of the order, certain officials should be held accountable for this matter. Yes. Yes. Nakakatuwa talaga yung Supreme Court. Emmanuel Olaer, is this not an impeachable offense? Maybe. Leah Chami, finally, thank you, Supreme Court. Yes. Kel Santos, funds intended for health and will be... Kumbaga dito natin nararamdaman na tumatakbo pa ang hustisya sa atin. 'Di ba? Dito pinapakita na hindi natin kailangan yung ICC na 'yan. 'Di ba? Kaya bring home PRRD. Kung meron mang problema kay PRRD, dito natin yan pag-usapan sa Pilipinas. Dito litisin si PRRD, hindi sa ibang bansa. Dahil hindi dayuhan si PRRD, Pilipino siya. 'Di ba? Dito pinakita na ang hustisya sa atin na igumugulong. At dito rin pinakita na talagang hindi nila kaya si PRRD, kaya dinala nila sa ICC. Kasi alam nila, parang inamin nila sa sarili nila, na kapag dito nilitis si PRRD, walang mangyayari. Si PRRD ay hindi makukulong at siya ay maaabsuelto. Dahil wala namang kamalian sa tamang ginawa niya para sa tao. of the Filipino citizens must not be diverted, for it will be unconstitutional as it infringes on the equal protection of laws. So, Auntie Claire, sagot! Pasok! Sagot na. Ano? Anong Oo, sasagot yan. sasabihin nyo na naman? Tapos PRRD, yung Duterte na naman ang isisingit niyan. Motion for reconsideration. Sige. Ayun, natatay natin ngayon ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.